Magandang araw sa inyong lahat. Sa video na ito, alamin natin ang kwento ng isa sa pinaka-iconic na musical duo noong 70s, ang Carpenters. Mula sa kanilang pinagmulan, tagumpay, hanggang sa kanilang mga kontrobersya at trahedya, samahan niyo akong balikan ang kwento ng Carpenters. Ang Carpenters ay binubuo nina Richard at Karen Carpenter. Si Richard Elwynn Carpenter ay ipinanganak noong Oktubre 15, 1946 at si Karen Ann Carpenter naman ay ipinanganak noong Marso 2, 1950 sa New Haven, Connecticut, USA. Bata pa lang ay malaki na ang pagmamahal ni Richard sa musika at nagsimulang tumugtog ng piano sa murang edad. Samantala, si Karen naman ay naging interesado sa pagda-drums noong high school. Lumipat ang kanilang pamilya sa Downey, California noong 1963 kung saan lalo pang nahasa ang kanilang talento sa musika. Naging aktibo si Richard sa iba't ibang musical ensembles, habang si Karen naman ay sumali sa marching band ng kanilang paaralan. Noong 1965, nabuo ang kanilang unang banda, ang Richard Carpenter Trio, kasama ang kanilang kaibigang si Wes Jacobs. Bagamat hindi agad sila sumikat, hindi sila nawala ng pag-asa, at patuloy na nag-record at nag-perform sa iba't ibang venues. Noong 1969, nakapirma sila ng kontrata sa A&M Records, at dito nagsimula ang kanilang tagumpay bilang The Carpenters. Taong 1970 nang sumikat ang kanilang kantang Close to You na sumulat ng kasaysayan sa charts. Sinundan pa ito ng mga hit songs tulad ng We've Only Just Begun, Rainy Days and Mondays, at Top of the World. Ang kanilang malaanghel na boses at harmonya ay pumatok sa masa, dahilan upang maging isa sila sa pinakapopular na musical acts noong dekada 70. Sa kabila ng kanilang tagumpay, hindi naiwasan ng Carpenters ang mga kontrobersya at personal na laban. Si Karen ay nag-struggle sa anorexia nervosa, isang eating disorder na hindi pa masyadong naunawaan noong panahong iyon. Naging malaking issue ito sa kalusugan ni Karen, ngunit tinago ito ng pamilya at management upang hindi makaapekto sa kanilang career. Si Richard naman ay nagkaroon ng dependency sa mga tranquilizers, na naging sanhi ng pagkuha niya ng break mula sa musika noong 1970 para magparehab. Ang kanilang career ay naapektuhan ng mga personal na problemang ito, ngunit nagpatuloy pa rin sila sa paglikha ng musika. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ang laban ni Karen Carpenter sa kanyang eating disorder. Noong Pebrero 4, 1983, siya ay pumanaw sa edad na 32 dahil sa heart failure na dulot ng kanyang anorexia. Ang kanyang biglaang pagpanaw ay nagdulot ng matinding lungkot sa kanyang pamilya, mga kaibigan, at mga tagahanga sa buong mundo. Matapos ang pagkamatay ni Karen, si Richard ay nagpatuloy pa rin sa musika, naglabas ng mga solo albums, at nagkaroon ng iba't ibang collaborations. Subalit, ang pagkawala ni Karen ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanyang buhay at musika. Hanggang ngayon, ang musika ng Carpenters ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa maraming tao. Ang kanilang legacy ay buhay na buhay pa rin sa puso ng kanilang mga tagahanga. Ang kwento ng Carpenters ay hindi lamang tungkol sa kanilang tagumpay sa musika, kundi pati na rin sa kanilang personal na laban at mga hamon sa buhay. At diyan nagtatapos ang kwento ng Carpenters. Isa silang halimbawa ng kung paanong ang talento at determinasyon ay maaaring magdala sa tagumpay, ngunit ang personal na laban ay hindi dapat baliwalain. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga kwento ng mga iconic na artista. Hanggang sa muli, paalam!